Welcome po sa aking vlog, Soxinera Sisters. For today's video ay gagawa po ako ng skinless. Ito pong skinless na ito ay pwede po nating itong pang negosyo. Mayroon po akong ditong pork giniling. Ito may kasamang taba. Tapos mayroon po tayong bawang. Yan, dinikdik ko na po yung bawang. Mga 12 butil po yan. Nasa sa inyo po kung gusto nyo ng maraming bawang, pwede naman pong mag-add. Tapos, meron po tayong 1 teaspoon paprika. Ito po, yung ating paprika, 1 teaspoon. 1 teaspoon atsuete powder. Ito po. Tapos, meron po tayong 2 teaspoon asin. 2 tablespoon cornstarch. 2 tablespoon soy sauce. 2 teaspoon Knorr seasoning, 2 teaspoon ground black pepper, 10 tablespoon sugar, tapos 2 tablespoon of water. Yan. Tapos meron po tayong plastic dito. Yung ginamit ko pong plastic ay 1 and 1 up po yung kanyang size. So, ngayon, titimpla na po natin ang aking gagawing skinless. So, lalagay ko na lang po sa description box ang mga measurement ng aking mga ingredients. So, ito po, pagaluan muna natin. Ito yung ating mga sangkap. Siyempre, unahin natin yung ating bawang. Mix muna natin. Tapos, yung ating ground black pepper, yung ating asin, tapos yung ating paprika, yung ating atsuete powder, tapos yung ating Knorr seasoning, yung ating toyo, yung ating asukal para maging matamis, yung ating skinless, yung ating cornstarch. Yan. Tapos saluin lang po natin ito hanggang mag-combine ang ating mga sangkap. So kung ayaw nyo po ng matamis, so pwede naman magbawas ng asukal. Nasa sa inyo naman po yun. Ayun na po ang mag-adjust sa lasa ang ginagawa ninyo. Nakalimutan kong ilagay yung ating tubig. 2 tablespoon na tubig po. Nakalimutan kong ilagay. Yan, ganyan lang po yan. Mix natin. Para sama-sama yung mga sangkap ng ating skinless. Yan, paka-go-go po natin, paka-mix-mix natin. Kahit hindi po luto, talagang tinitikman ko po yung mga ginagawa ko po. Yan, para lang malaman ko kung okay na ba yung kanyang lasa. Okay na po yung lasa. Okay na okay yung aking mga measurement na ginamit sa aking skinless. Pero kung gusto nyo na mas matamis yung skinless nyo, pwede naman kayo mag-add ng sugar. So yan, nalagay na po natin sa ating plastic. Naman po ninyo na medyo spicy, pwede po kayong mag-add ng ground black pepper or paprika. Pero ako, okay na po yung aking timpla. Saktong-sakto po. Sakto lang yung tamis, yung lasa ng garlic. Po yung ating skinless. Ngayon, ibabalot na po natin. So, ito po yung plastic na gamit ko. 1 and 1 up po yung size nito. Gagawin po natin, bubuol muna natin dito.
Yan, dito. Tapos, gagamit po tayo ng lagyan ng ambudo. Ang ambudo. So, yung gamit ko po na measurement ay 1 tablespoon. So, para pantay-pantay po ang sukat ng ating skinless. Kailangan po natin gumamit ng measurement. So, ito po. Tapos, lalagay lang po natin dito. So, kumuha po ako ng pantusok. Yan, chopstick. Para pumasok sa loob. Yan. Yan. Tapos, bubuhol lang po natin. Bubuhol natin ulit. Yan po. Ang liit naman. Tapos, gugupin din po natin dito. Ayan po. So, mamaya po, lalagyan po natin ng singaw dito. Lalagyan po natin ng butas-butas na maliit po para po huminga naman yung ating skinless po. Ayan. Hindi ko naman po ibibenta to. Pang ano lang po namin to, almusal. Pero kung gusto nyo pong magnegosyo, gaya nito, pwede nyo naman pong lakihan. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong size. Kung mas mahaba pa dito o mas maliit. Pero okay na to. Ayan, kung magbebenta po kayo na to. Ayan. Mas maganda kasi na pantay-pantay po yung skinless na gagawin mo kahit hindi mo pa siya ibenta. Tusukin lang natin dito. Ayan. Kasi mahirap pong pumasok sa plastic ice candy. Dili pala sa kutsara na lang. Ayan. Sa kutsara po, yan na mas madali po siyang pumasok. So, kung gusto nyo pong mag-negosyo nito, yan, pwede po, gawa po kayo. Pero pag, nasa loob na, hindi na pwede yung kutsara. Dapat yung, na lang, yung matu-stick. Ito, ano po ito? Ito? Yung, pang chopsticks. Tapos, bowl lang natin. Ayan. Ayan po, masyado lumobo yung yung plastic. Then, mamaya na lang. Hindi pag mo pantay-pantay. So, tapos gupitin po natin dito. Natin ulit. Ay, hindi maaba yung kanyang Okay. Ito na po yung aking skinless na nagawa. Ito po ngayon, pagkatapos po nating i-plastic ito, puputasin po natin dito para po, para uminga naman yung ating skinless. Hindi po masakal yan. Puputasin lang po natin dito sa ating
toothpick. Yan. Ganyan lang po. Yan. Para po huminga po yung ating skinless. Para hindi po siya lumobo. Tasin lang po natin. Yan. Tapos lagay lang natin dito. Tapos lagay lang natin dito. Yan. Yan na po. Hindi na po siya lumolobo. Kanina po lumolobo yung ating skinless. So, ayan po, ipapasok ko muna sa ref. Tapos, bukas ko na lang po ipafry. Yan po, oh. Tapos ko na po siyang tinusok-tusok po, yan. Huminga na po yung ating skinless po. Yan. Hindi na po siya lumulobo. Yan. Po yung ating ginawang skinless. So, magpa-fry na po ako. Tinanggal ko na po sa ref. Yan. Tapos, gupitin lang po natin dito. Yan. Ganito lang po yan. Yan po. Tapos, mag-ano tayo, mag-fry ako ng 4 na piraso. O diba, dali-dali lang gumawa ng skinless. Kaya lang dapat tiyaga-tiyaga lang po. Yan, matagal po yung pag-repack po. Yan. O diba, tapos ipapry ko na po siya. Yan, maglagay po tayo ng konting tubig lang po. Yan. Para pakulan po natin yung ating skinless. Konting tubig lang naman. Para po mas maluto po yung ating skinless. Yan po natin ng tubig. Tapos, ayan lang po natin na kumulo. So, ayan lang po natin na matanggal po yung kanyang tubig. So, ayan lang po natin na matanggal po yung kanyang tubig bago po tayo maglagay ng mantika. So, wala na po yung kanyang tubig. Ngayon, pwede na po tayo maglagay ng mantika. Diba? Ang bango ng aking ginawang skinless. Diba, hindi mo na kailangan bumili sa palengke. Kasi meron ka ng sariling skinless. Yan, masarap pa yan. Yung sariling gawa. Yan, pwede na po yan. Yan, ito na po yung ating skinless. Ayan na po ang aking homemade skinless longganisa. Ayan po. Ayan. Nagluto na po ako. Ayan. Napakabango po ng aking skinless. Maraming po salamat sa lahat po ng aming mga subscribers, mga viewers at sa lahat ng sumusuporta sa Cusinera Sister. Thank you very much po. And God bless you all. So, tignan muna natin yung aking ginawang homemade. Ano muna natin? Aking ginawang homemade skinless. Yes. Napakasarap po. Talagang yung bawang, yung mga saktong-sakto lang po yung aking mga panimpla.
Napakasarap po. Yan. Medyo may konting spicy lang yan. Dahil sa paprika. Mas masarap kasi medyo kahit konti lang yung spicy sa skinless. Tapos yung tamis niya, saktong-sakto lang po. Masarap po siya. Ilalagay ko po ang mga sangkap at measurement sa description box po. Yan. Try nyo na pong gawin ito. Napakasarap po.